Katatapos pa lang nating mag-range test gamit ang Lito 1 with RCN3. Sa hindi nakapanood, pwede ninyong balikan yung video. Ngayon, dito sa video na to, atin namang papaliparin ang Lito X1. I-mount na natin. Ito na yung ating Lito X1. Tanggalin ko na ang gimbal holder. And then, bukan natin ang power ang ating RC2 controller. Power on. Ito, nag-i-issue rin to nag-i-stop yung screen recording. So, baka may time biglang huminto yung screen recording ko. Screen record natin ang lahat. Alam niyo naman, kailangan may ebidensya ka. Pagka nagkukwento ka ng walang video, walang ebidensya, walang silbi yung kwento mo. Sabi sa akin ng mga director. So, punta tayo ng control. And then, para ma-access nyo yung cruise control, dito sa button customization. Yung cruise control, inilagay ko sa saan ko ba ilalagay? Hindi pa pala ito naka-configure. So, ilagay natin sa C2. Ilagay natin sa C2. So, cruise control. Ay, ito sa control. And then, ilagay yun, cruise control. Switch natin dyan. So, cruise control na ngayon yung C2 button. Okay, ano pa? I-check din natin yung safety. Ano mangyayari sa drone kapag nawala ng signal. Yeah, signal loss is RTH. Kasi mawala ng signal along the flight na ginagawa niya, siya ay magre-return to home. Kasi pag nilagay mo sa descent, magla-landing yan pag nawala ng signal. O kaya sa hover, hindi siya babalik. Naka-steady lang siya. So the best sa ngayon sa ating gagawin ay return to home. Ang gamit ko lang na battery rito ay standard. Kahit na hindi siya ganun kahaba. Nakakatakot pala yun. Ito, huwag niyong basta-basta gagawin. Yung nga pala naalala ko, ang purpose ng range testing na to, hindi para gayahin ninyo. Ang purpose ko rito, ipinapakita ko kung gaano ka-reliable yung kanyang signal pagdating sa distance. So, huwag niyong gagayahin ito kasi delikado, lalo sa mga beginner. Parang kaya lang sila bumili ng drone, gusto nila mag-range test. Pero ako, paliparin ko na nga muna. Okay. Habang nakapindot ako dito sa forward stick, pindutin ko yung cruise control. And then, nag-switch na sa cruise control. Pwede ko na siyang bitawan. Naka-screen record. But, wala pala akong screen record. Okay. So, pasensya na guys. Nag-screen record ako na hindi pala nagtuloy. So, ang drone ngayon, nasa 1.8 kilometers na. And then, ang battery ay, check natin, 87%. Ayan, meron pa siyang, tibo, nagpapa-adjust agad ng signal ito. Okay, ganyan natin ng konti. Nawawalan siya ng signal agad. Yun, lumakas na. Okay, 17 minutes until return to home. 18 minutes, nag-a-adjust. Sige, 12 meters per second na kanyang lipad. Ayos din natin to. Okay, lagyan natin ng vision assist. Saan ito yung vision assist. I-glide natin pataas para may extra screen tayo. And then, maps natin, hindi naka-load ang satellite view ng ating map. Try ko nga kung meron akong preloaded na satellite image. Meron naman, pero hindi siya kasing linaw ng sa iPad. Mas malinaw pa rin yung sa iPad. So, balik na lang natin sa standard view. Wala na agad ng signal Diba? Hindi. Konting adjustment lang, hindi lang mahuli. Hanapin lang natin ang signal niya kung saan siya malakas. Ang layo natin ay nasa 2.8 kilometers. 23 pa lang. Bagay, kanina yung RCN3 ganyan din. Nagwi-weak din ang signal. Okay, 3.9 kilometers. Almost 4 kilometers na. So, ang Lito X1 ay meron siyang LiDAR. Naipakita ko na to para na-demo ko na ilang beses na ang galing, umiiwas siya sa mga obstacle kapag naka-return to home. At kung naka-on naman siya, papalipad ka, pagpapasok siya doon sa makikipot, masisikip na lugar, mas pumapasok siya, hindi siya nagpe-preno kasi mas mas precise ang pagsukat niya ng mas precise ang pagsukat niya ng mga obstacles. Okay, this is 4.5 kilometers. Okay, so mas masarap siyang gamitin. Nakaka-enjoy siyang gamitin. Una, sabi ko,
baka tumama sa wires na ganyan. Sabi sa akin ni DJ, huwag ko raw sabihin niyo. Sabi niya, hayaan mo lang, paliparin mo lang siya. Para sabi niya, i-enjoy mo lang. Kasi sa kanila kasi may may refresh. Tayo walang refresh eh. Pag tumama, pilot error yun, wala yung warranty. Okay, 4.8. Nawawalan pa rin ako ng signal. Although nakataas na yung antena ko, ganyan ko kaya antena. Baka lalo akong mawala ng signal. Balik na natin. Slide. Yan. Kailangan kasi nakatapat ka talaga doon sa ano eh. Check natin signal. Signal ay moderately. Okay, moderately naman pala. 5.1 km. Hangin ngayon ay nandito sa kaliwa ko nagmumula. Naramdaman ko. Check mo nga. Ayun, nakatilt. Hindi naman siya. Medyo konting tilt lang. Halos nakasentro. Maganda naman pala yung ating simoy ang hangin ngayon. Pantay. Pero minsan may umihip dito sa galing sa kaliwa ko. Kabaligtaran nung kanina kasi sa Lito 1, sa kanan nagmumula yung hangin. So, yan, take note nyo yung hangin. Pag nagpapalipad kayo, kailangan ma-develop yung sense ninyo sa hangin. Yun ang isa sa naitulong sa akin nung ako yung nagpapalipad ng mga RC planes. Nagkaroon ako ng sense pagdating sa mga hangin. Dati hindi ko pinapansin yun eh. Ngayon, parang naging aware ako sa galaw ng hangin. Dahil possible na ang eroplano o drone mo na pinapalipad ay hindi makabalik kapag yan ay salungat sa hangin. Okay, ang lipad niya ay 11. Ang lipad niya ay 12 meters per second, minsan naging 11.9. Ang distance ay 5.9 kilometers. Ang battery natin ay 70%. Yung hangin sa umaga, tsaka hangin sa tanghali, at saka sa hapon, magkakaiba yan, ano? Sa umaga, kung gusto yung magpalipad ng yung banayad na lipad, yung mga magagandang moves, sa umaga yun ginagawa. Kasi, kumbaga sa umaga, parang tawag nila makapal, parang thick yung hangin, thick air, gano'n. Hindi katulad sa tanghali, parang luminipis ang hangin. Malikot na ang lipad ng mga drones, parang hindi siya kasing swabe, smooth, kasing sarap paliparin sa umaga. Iba yung lipad sa tanghali. So, marami din nakakaalam nun. So, kapag nagpapalipad kayo ng drone, iba yung lipad ng umaga. Iba yung lipad ng tanghali. Aside sa iba rin yung kuha ng umaga, iba yung kuha ng tanghali. Siyempre, maganda yung kuha ng umaga, lalo na yung araw hindi pa ganun kataas. Pero once ang araw ay tumas na parang silaw na yung camera mo eh. Speaking of camera, naka-EV negative 0.3 ako kasi tumataas na yung araw. So, pumapangit na yung signal. So, yung battery natin ay 67%, nasa 6.6 kilometers pa lang tayo. Malapit na niyang maabot yung Lito 1. Okay, 6.7 na. 7 kilometers yung Lito 1 eh. 65%, 17 minutes. Ilang minutes bago mag-RTH? 3 minutes. Pero hindi na natin iintayin yung 3 minutes. For safety, ibabalik na natin siya. Mas maaga. Okay, press muna natin yan. Ilan na lang? 65%. Siya ay nasa 7.2 kilometers. So, not bad. Standard battery lang gamit ko. Okay, ilan na? 64%. And then, ang signal natin, ito na. Weak RC signal. Okay. 7.5 kilometers, then ibabalik na natin siya. 7.5. Yan. 7.5 kilometers, hindi ko naiintay mag-initiate or mag-warning siya ng return to home. Press na natin ang return to home. Ilan yan? 7.6 kilometers. Ni-return to home natin siya. Ito medyo kakabahan tayo rito. Kasi ang bagal niya. Ang battery natin ay 59%. Okay. So, isip na tayo ng plano. Paano mo siya i-retrieve?
Okay, so nawalan tayo ng signal. Nawalan tayo ng screen recording. So ayan, bumalik na siya. Nasa 2.5 kilometers siya. Ang battery ay 33%. Pati itong fan ng ating RC2, nag-iinit na rin. At least pag nag-init, meron siyang fan na pinapalamig yung loob niya. So, at least yun, doon sa iPad, nag-overheat, nawalan din tayo ng screen recording. Kaya ngayon, ay 2.2 kilometers at siya ay merong 32% battery. So, okay na. Okay na ang lahat. So, malayo-layo din yung nilipad ng ating Lito X1. Medyo mabagal yung balik niya, no? Nasa 9.7 meters per second lang. Pero at least, siya ay makakabalik na maayos. Pero huwag kayong magsalita na tapos, hindi pa siya nakakabalik. Nasa biyahe pa rin siya. Bumaba na siya bago siya tuluyang lumapit sa atin o may obstacle. Gumagana yung kanyang LiDAR. No? Sige. Yun. Akala ko hindi ka makakauwi. Okay, landing. At ayaw niya lumanding. Ang battery nung mag-land ay 16% na lang. So, at least, nakauwi. Ito, buhay pa yung ating Lito X1. Malayo yung kanyang lalipad, ano? Nasa 7.6 kilometers. So, yun na. Nagawa ko na guys yung range test. Yung mga nag-aabang na range test dyan. Lito 1 and Lito X1. Tapos na po yung ating range test. Kung meron kayong tanong, ay lagyan nila sa comment section. Please subscribe para madagdagan yung ating mga followers. So maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli.